Hey, what is up? So for this video, we'll be going to the market and hopefully I could go to different places. I could show you guys the rest of the market, especially yung mga parts na hindi ko pa naipapakita sa inyo dito sa Baguio City. So naglalakad din tayo ngayon kasi dito tayo bumaba sa Magsaysay. And ito ang usually nababaan kapag galing ka dun sa area ng Camdas or sa La Trinidad. And this is our market. And after ng matarik na pag-akyat, so andito na po tayo sa Bagsakan. Yan, kapag ka dinire-diretso nyo po yung road na yan, that is going to the hilltop. So yung dinaanan po natin yan before. So aside from that area, dito ko rin makakita ng mga mura at mga fresh. Sobrang fresh na mga vegetables. What do you want to buy, bro? At dahil matagal na ako ditong nagmamarket sa Baguio, medyo nagsawa na ako ng konti sa mga gulay na nandito, no? Especially ito yung mga usual na makikita mo pagka nandito ka sa Baguio City. So, hindi na rin tayo masyadong bibili. Titingin-tingin lang muna tayo ngayon. Marami palang mga murang gulay dito sa area na to. So, kung gusto nyong magtingin-tingin at makipag-bargain, pwedeng-pwede. Pumunta kayo sa mga sulok-sulok. Kukuha muna tayo ng mushroom. Yan, kasi medyo na-miss ko na mag-mushroom and gusto rin daw matry ng aking anak. So, going back, pumunta lang kayo sa mga gilid-gilid guys at makakita kayo ng mga nagbebenta ng wholesale. Siyempre hindi naman kayo bibili ng wholesale, no? Magtanong kayo kung possible na pwede kayong bumili ng kilo-kilo lang. Depende naman yan eh. Tapos pwede nyong i-bargain yung price. Here, asparagus, 250 pa din. Hindi pa rin siya nagbabago. 3 years ago, yan pa rin ang presyo niyan. Mura pa din. I mean, hindi naman sobrang mura pero okay pa din yan. Okay na din yan compare sa ibang right. So do you want to feed in? Green ice para sa mga mahilig magsanggupsal. Pwedeng-pwede yan sa inyo. Kuha lang kayo dito tapos hugasan nyo na, kainin nyo na, pwede na yan. You know, sobrang daming green ice dito. Tapos may mga herbs din silang mga binibenta, no? So overall, halos pare-parehas lang yung mga binibenta dito. Ito lang yung medyo different dito sa may dulo nito. Merong mga ganito, dill, rosemary. Yan, kung ano man yung mga gusto nyong herbs na pwedeng gamitin sa pagluluto. And of course yung mushroom shop na binilhan natin kanina.
So meron tayong tinapa dito. This is meat section. Salo-salo na to, halo-halo na, I mean. Meron tayong baboy at may mga isda manok. Pero medyo mahal sa area na to kaya hindi ako bumibili dito. Dito naman is for coconuts, mga niyog. Kung gusto ninyong kumuha ng panggata, pwede kayong kumuha dito. Meron din sila mga pearls dito na gawa na. Lutuin nyo na lang ng kaunti. Yan. Mga bilog-bilog na yon. And mga beans and prutas and obviously itong mga sibuyas bawang. Kuha lang ako dito guys ng sibuyas bawang, including laya na rin or yung tinatawag nating luya sa Tagalog. Kasi medyo mas mura dito compared dun sa binibilhan ko dun sa kapila. And dito pala sa stretch na to, may mga iba't ibang prutas din, guyabano, avocado, yan mga saging. And halo-halo na din guys, nandito na rin yung mga gulay-gulay, especially dun sa may dulo ng kaunti. Yan meron tayong watermelon, honeydew, mangga, yan dito yung mga gulay. Sokra niya. Meron tayong mga strawberries dito. And meron pala tayong mga dried fish or seafood din doon. Dilis, kung ano-anong mga isda. Hindi ako masyadong familiar. And pusit na din. So kung gusto niyo bumili, punta lang kayo dito sa area na yon. And punta naman tayo ngayon sa meat and fish area nila dito. More gulay in this area. Pero guys, sobrang mahal na mga nandito. Like, I mean, for me, mas mahal talaga ng dihamak yung mga nandito sa area na to, no? Compared kapag pumunta ka sa medyo loob-looban ng kaunti, medyo tago. Dahil nga siguro, nandito sila sa labas. Ito yung ating mga meat para sa mga manok at karne ng baboy. Ito, longganisa. And mga lechon kung gusto ninyong bumili. Yan. So yung mga iba na nandyan, sabi nila is vegan longganisa. Pero sumubok ako before pero hindi siya lasang vegan longganisa. No? Because slippery. What do you want? What fish do you want, bro? That's a swordfish. And sinearch ko yung isda na yon kasi medyo doubtful ako. Hindi pala siya swordfish in English.
tawag lang talaga natin is espada sa Filipino pero hindi siya swordfish. Iba po ang swordfish. Kuha lang tayo ng isda dito. So aminado ako, hindi ako masyado sa mga seafood. So kukunin ko lang yung mga familiar ako na isda. Kasi medyo mahirap na pagka puro tayo karne, no? Medyo tumatanda na tayo at hindi na siya healthy. Kaya kailangan din natin maging healthy ng kaunti para sa family. And it's a way na rin na ma-expose ang aking anak sa pagkain na ganito. Especially dito sa Cordillera, hindi sila masyado sa isda. Talagang puro sila karne ng baboy. Yan talaga yung pinaka nila at yung tinatawag nilang pinikpikan. So kuha lang tayo ng salmon kasi mabilis lang itong lutuin. Prepare ko lang siya ng konti, freezer lang. Then kapag busy tayo sa work, yan lang yung ilalagay natin doon sa air fryer natin and luto na siya. Yan, kaka-debone lang nitong mga pangdaing. Fresh na fresh. Yan naman yung nalagyan na ng suka at bawang. 6 na piraso yan? Ito naman yung way. Diretsuhin nyo lang yan. Take right and hilltop na kayo. So dito muna tayo sa kabila. And bili lang tayo ng konting prutas. And pakita ko sa inyo guys yung black market. Sige. Apples? Cherry to, no? Ay, blueberry. Magkano to ngayon? 350 ang ating blueberries. Yan, medyo kakaunti lang yun, no? And medyo mahal siya. So, tinanong ko lang kasi yung anak ko is gusto niyang daw itry. So, before I bought some pero hindi niya kinain. Medyo mahal kaya hindi na ako umulit. And ito ang ating black market. Hindi siya secret place. Di gaya nung pagkakaintindi ko nung unang tapak ko dito sa Baguio. Kala ko medyo tago at alam mo yun, medyo kailangan mong para ka nagbebenta ng bawal na gamot. Yung kumbaga parang ganung klaseng tipo ng market ang pagbibilhan. Pero ito pala yun. Black market. Sobrang open. And so naghahanap ako ng sabon. Kaya nagtatanong-tanong ako. Medyo mahal. Kaya maghanap pa tayo kasi marami pa mga stores dito guys. Makakahanap kayo dito ng mas mura. Ay, magkano sa tab mo kaya? 110. 110? Ito oh? 110 lang to? Ito akong dalawang arot. So see? 110 lang. Sobrang mura. Yung isaw is 115. Kaya kuha na tayo. Diba? Nakatipid tayo ng kaunti. So may mga snacks din dito na available. Mga bars, energy bars. Para sa hair, gatas, para sa shampoo or sabon or kung ano man na pwede nyong makita dito is pwede mabili. Hindi naman siya sobrang murang-mura. Pero of course, if you would consider it buying sa store, siguro mga nasa 20 to 30 pesos ang pagitan natin kapag bumili ka mismo dun sa mga supermarkets. Yan, 341 ang store ni Kuya. So hopefully matandaan ko yan para kapag balik natin dito ulit ako bibili. Yan, so may mga noodles din. So again, chocolate. May mga Toblerone din dito guys minsan. I think seasonal yata yung mga yun. Yan, napakadaming seaweeds.
So, itour ko lang kayo around kung ano pa yung mga pwede makita. Oil. Right, pati mga underwear yata binibenta dito. Yung mga biscuits. Yung mga pangluto. Yan, pang salad. Oh, meron din palang Yakult dito. Hindi ko lang sure kung paano yung sa may Yakult, no? Kasi may mga napanood akong video na kailangan hindi siya masyadong mainitan. Though hindi naman mainit dito sa palengke, pero syempre kahit na, di ba? Parang mas safe kapag ka nandun siya sa may naka-refrigerate. Straight. I think we can turn right, bro. Yeah. And exit na tayo dito. So, dito yung mga stalls for strawberries. Yung mga strawberries ninyo. Napakadami. Let's go. Got some bananas? Yes. Yan, so meron sila ditong itag. Pinaprocess pa lang nila. Nalagyan nila ng asin. Tapos papatuyuin nila, bibilid nila sa araw. Meron pa rin tayong mga kiniing. Similar as the last time. Pero I think mas well packaged itong mga nandito ngayon. Mukhang mas conscious sila pagdating sa sanitary ngayon. So mas maayos ang kanilang pagpapackage. Magkano sa kiniin nyo dito? 300. And meron din pala sila ditong tinatawag nilang pinunag. Yan o, yung pabilog na yon, para siyang longganisa na mahaba. Pero ang laman nun is dugo. Dugo, and I believe mga karne yata sa loob. So siguro try ko yun bilhin next time or pakita sa inyo kung anong itsura niya. Close up. Medyo hindi ko napansin yun kanina eh. I think they call it hybrid. I don't know. Same, bro. Gourd. But it's Whoa, and what is this? Squash. What else? Oh, do you want broccoli, bro? You said last time. Okay, maybe one. So gusto niya daw matry ang broccoli. Kaya Give it to ate. kuha tayo ng isa para lang masubukan niya ulit. These you have to live here. Yeah, the bees. But she's gonna sting me.
this is? No, I Sayote, bro. It's the same, yes. this. What's that? Potato. Yeah. I like to try potato. Dad, I like to eat this corn too. You do? What is this? Cabbage too, bro. Cabbage. Yes. And this? You know that. Maybe it's a chili pepper. Yeah. And what is this? What's that? It's a carrot. Carrots love Oh, yeah. bunnies. No, bunnies love carrots. Bunnies love carrots. Just like me. When I'm a bunny, but I'm not a bunny, Yeah. I can just eat the carrots. Maybe it's delicious. So after here, nagantay lang kami ng taxi. Medyo matagal ng taxi kaya umakyat na lang kami. Mas malaki yung chance na mas maraming makuhang taxi dito. And medyo napagod na daw siya kaya pulong daw muna siya dito sa gilid. And guess what? Yan, nakakita siya ng pwede niyang makausap. At pinapakita niya guys yung natanggal niyang kuko last time na nagpunta kami ng playground. Oh no, look at this. What? And she's looking at the egg. It's hot milk. That's yogurt. That's yogurt. And then the humans raised it to make a idiot. And then it melts. No! Yum! That, no, it didn't melt. But look at this. That's, hey, stop, stop. What is this? Ow. He's doing potty. He's doing the potty in the air. Potty in the air. Oh no, it melts. And let me wrap up this video. So hanggang dito lang tayo. Thank you again for joining us. Till the next time. Thank you for watching. Subscribe our channel.